May mga umaga nagigising kang masaya. May iba naman, parang wala lang, ordinaryong araw lang nadadaan. Pero ang umagang ito ang simula ng pagguho ng mundo ko, kahit hindi ko pa alam noon. Nagsimula ito sa isang sakit ng ulo na kumikirot mula sa aking sentido hanggang sa batok, at sa amoy ng isang pabangong hindi pamilyar sa akin, amoy na mamahalin, matapang, at buong-buong pag-aari ng isang lalaki. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang unang bumungad sa akin ay hindi ang pamilyar na kisaming may mansa ng tulo ng ulan sa inuupahan kong kwarto. Sa halip, isang chandelier na gawa sa kristal ang nakasabit sa napakataas na kisam, kumikinang kahit bahagya lang ang sinag ng araw na tumatago sa makakapal na kortinang kulay ginto. Sutla. Ang kumot na bumabalot sa akin ay sutla. Napabalikwas ako ng bangon, at doon, lalong sumidhi ang paghampas ng martilyo sa loob ng bungo ko. Aray. Daing ko, hawak ang aking ulo. Nasaan ako? Sinubukan kong alalahanin ang mga nangyari kagabi. Birthday party ni Doña Remy Galvez, ang mabait na matandang may-ari ng Galvez Builders, kung saan ako nagtatrabaho bilang isang junior architect. Isang granding selebrasyon sa kanilang mansyon. Tandang-tanda ko pa ang saya, ang malakas na tugtugan, ang walang katapusang pag-ikot ng mga waiter na may dalang tsampag. Pinilit ako ng mga katrabaho kong uminom. Minsan lang to, Zera. Let loose ka naman, sabi nila. At nag-let loose nga ako. Masyado. May mga putol-putol na alaala, tawa, sayaw, mga ilaw na kumukutitap. At isang mukha. Isang pamilyar na mukha na bihirang umiti, pero kagabi, parang nakita ko siyang umiti sa akin. Isang mukha na kilala ng lahat sa kumpanya, ang nag-iisang tagapagmana, ang tinitilian ng mga babae sa opisina pero kinatatakutan ng lahat dahil sa kanyang seryosong aura. Si Simon Galvez. Kasabay ng pagpasok ng pangalan niya sa isip ko ay ang isang kaluskos sa kabilang bahagi ng silid. Doon, sa paanan ng dambuhalang kama, nakatayo siya. Nakatalikod, isinusuot ang isang puting polo shirt. Ang malapad niyang likod, ang perpektong hubog ng kanyang mga balikat hindi ako pwedeng magkamali. Siya nga. Bumilis ang tibok ng puso ko, hindi sa kilig, kundi sa purong takot. Gulat na gulat. Anong ginagawa niya rito? Anong ginagawa ko rito? Sa kwarto niya? Naramdaman niya sigurong may gumalaw dahil marahan siyang lumingon. Ang mga mata niyang laging malamig ay mas malamig pa ngayon. Walang emosyon. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, na para bang isa lang akong dumi na napadpad sa kanyang mamahaling carpet. Gising ka na pala, sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng kanyang tingin. Itinuloy niya ang pagbubutons ng kanyang damit. Hindi ako makapagsalita. Ang dila ko'y parang namanhid. Tiningnan ko ang sarili ko, nakabalot sa kumot. Wala akong suot na damit. Diyos ko! Ang kahihiyan ay parang isang alon na lumunod sa akin, mainit at nakakapasong alon. Anong nangyari? Halos pabulong kong tanong, nanginginig ang boses. Tumawa siya. Pero hindi iyon masayang tawa. Iyon ay isang tawang mapang-uyam, puno ng pangmamaliit. Ano sa tingin mo ang nangyari, Miss? Ano nga ulit pangalan mo? Para akong sinampal. Hindi niya alam ang pangalan ko. Nagtatrabaho ako sa kumpanya nila ng halos 2 taon na. Zera, sagot ko, pilit pinatatatag ang boses. Zera Alfonso. Zera, sabi niya, na parang wala lang. Kinuha niya ang kanyang leather na wallet at relo mula sa bedside table. Tatanungin mo kung anong nangyari. Baka dapat ako ang magtanong yan sa'yo. Kumunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Humakbang siya palapit. Bawat hakbang niya ay parang isang dagok sa dibdib ko. Tumayo siya sa gilid ng kama, nakatingin sa akin mula sa itaas. Kagabi, lasing na lasing ka. Halos hindi ka na makatayo. Ako ang inutusan ni Mama na ihatid ka sa guest room. Pero habang nasa elevator tayo, bigla mo na lang akong Huminto siya at tiningnan ako ng may pagkadiri. Hinalikan. Nanlaki ang mga mata ko. Ako. Hinalikan siya. Hindi totoo yan, tanggi ko, kahit na ang totoo'y wala akong maalala. Ang huli kong natatandaan ay umiikot ang paningin ko habang kausap si Doña Remay. Hindi totoo, muli siyang tumawa. You were all over me.
Ikaw ang nagpumilit. You practically threw yourself at me. Sunod-sunod na luha ang pumatak mula sa mga mata ko. Hindi ako ganoong klaseng babae. Pinalaki ako ng nanay ko na may dangal at respeto sa sarili. Paanong nangyari ito? Kaya huwag kang umarte na parang biktima ka dito, dugtong niya, ang boses ay matalim na parang patalim. Walang nangyari kung hindi mo ako pinilit. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura. Ang sakit. Ang bigat. So, kasalanan ko ang lahat. Ako ang may sala. Ako ang desperada. Ako ang marumi. Kinuha niya ang kanyang wallet, dumukot ng ilang libong piso, at basta na lang inihagis sa ibabaw ng kama, malapit sa aking mga paa. Kumalat ang mga asul na papel sa puting kumot. Para sa abala, sabi niya, bago tuluyang tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Maaari ka nang umalis. Gamitin mo ang service exit para hindi ka makita ng mga bisita ni Mama na natira pa. Pagkasara ng pinto, doon bumuhos ang lahat ng aking iyak. Isang iyak na walang tunog pero puno ng sakit at kahihiyan. Niyakap ko ang aking mga tuhod habang ang mga piraso ng alaala ay pilit na nag-ugnay sa aking isipan. Ang init ng kanyang mga labi, ang bigat ng kanyang katawan sa ibabaw ko. Diyos ko, totoo nga. May nangyari. At para sa kanya, isa lang iyong pagkakamali na isinisisi niya sa akin. Isa lang akong babaeng lasing na nagpumilit. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinupulot ang aking mga damit na nakakalat sa sahig. Ang simple kong bestida, na ipinangutang ko pa para lang magmukhang presentable sa party, ngayon ay mukha ng basahan sa sahig ng kanyang marangyang silid. Habang nagbibihis, hindi ko mapigilang mapahagulgol. Kailangan kong umalis dito. Ngayon na. Hindi ko pinansin ang perang inihagis niya. Dinala ko ang aking sapatos at maliit na bag at mabilis na lumabas ng kwarto. Ang ingranding pasilyo ng mansyon ay parang isang labirinto ng aking kahihiyan. Bawat painting sa dingding, bawat mamahaling florera, ay tila mga matang nakatingin at humuhusga sa akin. Narinig ko ang boses ng ilang kasambahay sa di kalayuan. Grabe si Sir Simon kagabi, no? Lasing na lasing din ni. Nga, ay kawawa naman yung babaeng inakyat niya sa kwarto niya. Sino kaya iyon? Natigilan ako. Halos hindi ako makahinga. So, hindi lang pala ako ang lasing. Pati siya. Pero bakit niya sinabi na ako ang nagpumilit? Mas lalo akong nagmadaling umalis. Hindi ko na kaya. Sumunod ako sa sinabi niya, hinanap ko ang service exit. Bawat hakbang ay parang may karayom na tumutusok sa puso ko. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo sa likod ng bahay, patungo sa bakal na pinto, kinapa ko ang aking liig. Nandoon pa. Ang manipis na silver na kwintas na may maliit na pendant na hugis araw, ang tanging alaala at yaman na naiwan sa akin ni Mama bago siya pumanaw. Hinawakan ko ito ng mahigpit na parang dito ako humuhugot ng lakas. Ito ang simbolo ng pagkatao ko, ng dignidad na pilit kong pinanghahawakan ngayon. Mama, patawad, bulong ko sa hangin. Nang makalabas ako sa gate ng mansyon, para akong isang takas na bilanggo. Ang sikat ng araw ay parang tumutusok sa aking mga mata. Naglakad ako ng walang direksyon, yakap-yakap ang sarili, habang ang mga sasakyan sa kalsada ay nagdaraan na parang walang pakialam sa naguhong mundo ko. Humanap ako ng isang waiting shed at naupo doon. Nanginginig pa rin ako. Kailangan kong tawagan ang landlady ko, si Aling Nena, para sabihing uwi na ako. Kailangan kong maligo, kailangan kong burahin ang amoy ni Simon sa balat ko. Kailangan kong kalimutan ang gabing ito. Binuksan ko ang aking maliit na purse para hanapin ang aking telepono. Sa pagmamadali kong paghalungkat, may isang maliit na kahon na nalaglag mula sa bag at gumulong sa maruming semento ng waiting shed. Isang pregnancy test. Napatitig ako roon. Binili ko iyon noong isang linggo para sa kaibigan kong si Liza, na akala niya'y buntis, pero hindi na namin nagamit dahil dumating na ang buwanan niyang dalaw. Isinilid ko lang sa bag ko at doon na nakalimutan. Ngayon, habang nakatingin ako sa maliit na kahong iyon, isang bagong uri ng takot ang gumapang sa buong katawan ko. Isang takot na mas malala pa sa kahihiyan, mas matindi pa sa sakit ng puso. Ang posibilidad. Ang nakakatakot na posibilidad na ang isang gabi ng pagkakamali ay hindi lang mag-iiwan ng sugat sa aking puso, kundi ng isang bagay na habang buhay kong dadalhin.
Nanginginig kong pinulot ang kahon. Ang mga salitang one-step pregnancy test ay tila ng uyam sa akin. Isang gabi, isang pagkakamali. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng maingay na waiting shed sa Maynila, naramdaman ko na hindi na kailanman magiging pareho ang buhay ko. Ang 2 pulang linya sa maliit na puting plastik na iyon ay hindi lang 2 marka. Iyon ang sentensya ko. Iyon ang hatol na nagdikta sa buong kinabukasan ko. Positibo. Ang takot na gumapang sa aking sistema noong 1 linggo sa waiting shed ay nagkatotoo. Nagdadalang tao ako. At ang ama ay ang lalaking dumurog sa aking pagkatao sa loob lang ng ilang minuto. Sa mga sumunod na araw, para akong isang kaluluwang ligaw sa sarili kong apartment. Hindi ako pumasok sa trabaho. Nag-file ako ng indefinite leave, sinabing may family emergency. Bawat umaga, paggising ko, umaasa akong isa lang itong masamang panaginip. Pero ang pagkahilo tuwing umaga at ang kakaibang pakiramdam sa aking sinapupunan ay laging nagpapaalala sa akin ng katotohanan. Ano ang gagawin ko? Ang unang pumasok sa isip ko ay si Simon. Dapat ba niyang malaman? Karapatan ba niya? Pero sa tuwing iisipin ko ang kanyang malamig na mga mata at ang kanyang malupit na mga salita, walang nangyari kung hindi mo ako pinilit. Para akong sinasakal. Anong sasabihin niya? Na ginagamit ko ang bata para habulin siya. Para makakuha ng pera. Ang kahihiyan ay mas masakit pa sa anumang hirap na maaari kong danasin. Hindi. Hindi ko kayang harapin iyon. Hindi ko kayang ipaglaban ang katotohanan sa isang taong binuo na ang kasinungalingan sa kanyang isip. At si Donnie Remay? Ang mabait na matanda na nagbigay sa akin ng oportunidad. Paano ko siya haharapin? Paano ko sasabihing nagbunga ang isang gabing pagkakamali sa pagitan ko at ng kanyang nag-iisang anak? Hindi ko kaya. Ang utang na loob at ang hiya ay masyadong mabigat. Kaya isang gabi, habang nakatingin sa kisam at hawak-hawak ang kwintas na bigay ni Mama, nagdesisyon ako. Aalis ako. Lalayo ako. Itatago ko ang batang ito. Palalakihin ko siyang mag-isa, malayo sa anino ng mga Galvez, malayo sa mapanghusgang mata ng Maynila. Naalala ko ang mga kwento ni Mama noon. Tungkol sa isang islang pinuntahan niya noong dalaga pa siya. Isang lugar na payapa, kung saan ang tunog lang daw na maririnig mo ay ang alon at ang hangin. Isla San Clemente. Doon. Doon ako pupunta. Naging mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Nag-email ako ng resignation sa Galvez Builders. Hindi ko na hiningi ang aking huling sahod. Ibinenta ko ang iilang gamit ko na pwedeng ibenta, ang luma kong Vihi, ang maliit na electric fan. Ang perang naipon ko mula sa pagtitipid, kasama ang kinita sa mga gamit, ay sapat na para sa pamasahe at para makapagsimula. Sa araw ng aking pag-alis, hindi ko maiwasang hindi lumingon sa building ng Galvez Builders habang dumadaan ang sinasakyan kong bus. Isang paalam sa pangarap kong maging isang tanyag na arkitekto. Isang paalam sa buhay na pinaghirapan kong buuin. Habang papalayo ang bus, isang patak ng luha ang gumulong sa aking pisngi. Hindi ito luha ng pagsisisi sa pag-alis, kundi luha ng lungkot para sa buhay na hindi na kailanman magiging akin. Ang biyahe papuntang Isla San Clemente ay mahaba at nakakapagod. Isang buong araw sa bus at kalahating araw sa barko. Pero sa bawat kilometrong nilalayo ko sa Maynila, parang may kaunting bigat na nababawas sa aking dibdib. Nang sa wakas ay matanaw ko ang isla mula sa barko, berde, napapalibutan ng asul na tubig, at tila payapa, isang maliit na piraso ng pag-asa ang sumibol sa puso ko. Dito, walang nakakakilala sa akin. Dito, pwede akong magsimulang muli. Ang unang ilang linggo ay isang pagsubok sa aking katatagan. Umupa ako ng isang maliit na kwarto sa likod ng palengke, siksikan at mainit, pero iyon lang ang kaya ng bulsa ko. Ang buhay sa isla ay simple, pero mahirap kung wala kang trabaho. Naghanap ako kahit saan. Pero sino ang tatanggap sa isang dayo na walang maipakitang anumang papeles o reference? Isang araw, habang naglalakad sa tabing dagat, napadpad ako sa isang resort. Paraiso del Sol. Maganda ang lugar, mga kubong gawa sa kawayan na nakaharap sa dagat. Nakita ko sa gate na naghahanap sila ng staff. Housekeeping. Tagalinis. Hindi na ako nagdalawang isip.
Ang manager, isang babaeng nasa mid-negatibo 40 na nagngangalang A.S. Diaz, ay tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Saan ka galing, Hija? Taga rito ka ba? Galing po akong Batangas, pagsisinungaling ko. Napunta po rito para magbakasakali. May experience ka sa hotel? Opo, muli akong nagsinungaling, iniisip ang mga hotel na pinagstayan namin ng kumpanya para sa mga out-of-town project. Marunong po ako sa lahat ng gawaing bahay. Siguro, nakita niya ang desperasyon sa aking mga mata dahil tinanggap niya ako. On probation, maliit na sahod pero may libreng pagkain at may tutuluyan sa staff house. Para sa akin, iyon ay isang biyaya mula sa langit. Doon nagsimula ang bago kong buhay bilang si Zera, ang tagalinis. Itinago ko ang aking apelyido. Itinago ko ang katotohanang isa akong lisensyadong arkitekto. Ang mga kamay kong sanay sa pagguhit ng mga plano at blueprint ay naging sanay sa paghawak ng basahan at mop. Ang likod kong sanay sa pag-upo sa harap ng computer ay namanhid sa pagbubuhat ng mabibigat na balde at pagpapalit ng mga bedsheet. Habang lumalaki ang aking tiyan, lalong bumibigat ang trabaho. Itinatago ko ito sa ilalim ng maluluwag na t-shirt, pero ang pagod at pagkahilo ay hindi ko maitago. Sa umaga, bago magsimula ang shift ko, madalas akong nakasubsob sa banyo, inilalabas ang kahit anong kakarampot na laman ng aking sikmura. Pagkatapos, pipilitin kong umiti at haharapin ang maghapong trabaho. Walang nakakaalam sa kalagayan ko. Mag-isa kong dinadala ang lahat. Sa gabi, sa maliit kong kwarto sa staff house, habang ang mga kasamahan ko ay nag-iinuman o nagkukwentuhan, ako'y nakahiga lang, hinahaplos ang aking lumalaking tiyan. Anak, bulong ko sa hangin. Kaya natin to, ha? Si mama lang, sapat na. Kakayanin natin to. Iyon ang naging mantra ko. Ang batang nasa sinapupunan ko ang naging lakas ko. Para sa kanya, titiisin ko ang lahat. Ang pagod. Ang lungkot. Ang pangulila sa pamilya at sa buhay na kinasanayan ko. Isang hapon, habang naglilinis ako ng isa sa mga beachfront villas, bigla na lang umikot ang aking paningin. Ang init ng araw ay nakakapasong talaga. Naramdaman kong nanghina ang aking mga tuhod. Sumandal ako sa pader, pilit na huminga ng malalim, pero ang kadiliman ay unti-unting lumamon sa aking paningin. Ang huli kong narinig ay ang malakas na kalabog ng balde na nabitawan ko. Nagising ako sa isang malamig na boses. Hija! Hija, gising. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Nakahiga ako sa isang papag sa security outpost malapit sa gate ng resort. Isang matandang lalaki na nakauniporme ng sekyu ang nagpapaypay sa akin gamit ang kanyang sombrero. Ang kanyang mukha ay kulubot na, ang buhok ay puti na, pero ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Salamat po, sabi ko, pilit na umuupo. Nahilo lang po siguro ako. Buntis ka, ano, mahinang tanong niya. Natigilan ako. Walang halong panghusga sa kanyang boses. Tanging simpleng tanong lang. Dahan-dahan tumango ako. Ngumiti siya ng bahagya. Isang mabait na ngiti. Ako si Ador. Lolo Ador na lang ang itawag mo sa akin. Huwag mong masyadong pinapagod ang sarili mo, Hija. Masama yan para sa bata. Inabutan niya ako ng isang basong tubig. Inumin mo ito. Mula noon, si Lolo Ador ang naging anino kong tagabantay. Hindi siya nagtatanong tungkol sa aking nakaraan o kung sino ang ama ng dinadala ko. Pero palagi siyang nandyan. Minsan, may dala siyang mainit na sabaw para sa akin. Minsan, tinutulungan niya akong magbuhat ng mga gamit kapag hindi nakatingin ang ibang staff. Siya ang naging unang kakampi ko sa islang ito, ang unang taong nagparamdam sa akin na hindi ako ganap na nag-iisa. Lumipas ang mga buwan. Ang aking tiyan ay malaki na at hindi na maitago. Pinayagan ako ni A.S. Diaz na manatili, inilipat niya ako sa mas magaan na trabaho sa laundry area. Malapit na ang aking kabuwanan. Ang takot at pananabik ay naghahalo sa aking dibdib. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang lahat, naramdaman ko ang isang matinding sakit sa aking puson. Sinundan pa ng isa. At isa pa. Ito na. Oras na. Sa gitna ng sakit at takot, ang tanging naisip kong tawagan ay si Lolo Ador. Siya ang sumundo sa akin, isinakay ako sa kanyang tricycle,
at dinala sa bahay ng isang kilalang hilot sa aming baryo. Ang panganganak ay ang pinakamasakit at pinakamagandang karanasan sa buhay ko. Walang epidural, walang modernong ospital. Tanging ang mga kamay ng matandang hilot, ang pag-aalala ni Lolo Ador na naghihintay sa labas, at ang sarili kong lakas. At pagkatapos ng ilang oras na paghihirap, narinig ko ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. Ang iyak ng aking anak. Lalaki, sabi ng hilot, habang inaabot sa akin ang maliit na nilalang na balot sa lampin. Nang ilagay siya sa aking mga bisig, lahat ng sakit, lahat ng lungkot, lahat ng hirap ay biglang naglaho. Tinitigan ko ang kanyang maliit na mukha, ang kanyang mga mata na nakapikit pa, ang kanyang mga daliring kumukuyom. Sa sandaling iyon, hindi na ako si Zera na talunan, si Zera na tumakas. Ako si nanay. Ang nanay niya. Anong ipapangalan mo sa kanya? Tanong ng hilot. Hinalikan ko ang kanyang noo. Ziki, bulong ko. Walang partikular na dahilan. Isang pangalan na malakas, isang pangalan na akin lang. Hawak-hawak ko ang aking anak, si Zeki. Dito sa malayong isla ng San Clemente, malayo sa karangyaan at kasinungalingan ng Maynila, nagsisimula ang aming buhay. Kami lang dalawa. At ipinangako ko sa aking sarili, habang nakatitig sa natutulog niyang mukha, na poprotektahan ko siya. Itatago ko siya mula sa sakit na idinulot ng kanyang ama. Hindi na niya kailangang malaman ang tungkol kay Simon Galvez. Hindi kailanman. 6 na taon. 6 na taon na ang lumipas mula nang tumuntong ako sa Isla San Clemente. Sa 6 na taon na iyon, ang mundo ko ay umikot na lang sa iisang tao, si Zeki, ang aking anak, ang aking araw. Mula sa pagiging tagalinis sa resort, nakaipon ako ng kaunti. Sa tulong ni Lolo Ador, nakapagtayo ako ng isang maliit na sari-sari store sa harap ng inuupahan naming bahay, na mas malaki na kaysa sa dati kong kwarto. Hindi ito malaki, pero sapat para sa aming dalawa. Nagtitinda ako ng mga dilata, kape, asukal, at kung ano-ano pang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga kapitbahay. Sa hapon, naglalako ako ng merienda, turon, banana cue, mga kakanin na natutunan kong lutuin. Ang buhay ay simple pero masaya. Payapa. Si Zeki ay lumaking isang bibo at matalinong bata. Ang kanyang tawa ang musika sa aming munting tahanan. Ang kanyang mga yakap ang nag-aalis ng lahat ng aking pagod. Kamukhang-kamukha niya ako, iyon ang sabi ng lahat. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong, ang kanyang ngiti. Pero may mga pagkakataon, kapag seryoso siya o malalim ang iniisip, na nasisilip ko ang isang anino sa kanyang mukha. Isang anino na pilit kong itinatago sa pinakasulok ng aking alaala. Ang anino ni Simon. Mama, bakit po wala akong papa? Ang tanong na iyon, na unang lumabas sa kanyang mga labi noong siya ay 5 taong gulang, ay parang isang punyal na bumaon sa aking puso. Simple lang ang tanong, pero ang sagot ay komplikado. Paano ko ipapaliwanag? Nasa malayo ang papa mo, anak, iyon ang palagi kong sagot, isang kasinungalingang paunti-unting dumudurog sa akin. Nagtatrabaho siya sa isang lugar na napakalayo para bigyan tayo ng magandang buhay. Tatanggapin niya ang sagot na iyon, pero nakikita ko sa kanyang mga mata ang pananabik, ang paghahanap. Sa eskwelahan, tuwing Father's Day, si Lolo Ador ang kasama niya. Si Lolo Ador na itinuring na niyang lolo sa lahat ng aspeto. Pero alam kong sa kaibuturan ng puso niya, hinahanap niya ang tunay na lalaking dapat sana inasa tabi niya. Isang araw, isang sulat ang dumating para sa akin. Galing sa dati kong kaibigan sa Maynila, si Liza. Ang tanging taong pinagkatiwalaan ko ng bago kong address para sa mga emergency. Ikinakasal na siya. At gusto niya, ako ang maging isa sa kanyang mga abay. Sa Maynila. Ang una kong reaksyon ay takot. Maynila. Ang lugar na iyon ay naglalaman ng lahat ng bangungot na tinakasan ko. Ang Galvez Builders. Si Simon. Pero si Liza, matalik ko siyang kaibigan. Hindi ko siya kayang tanggihan. At si Zeki, hindi pa niya kailanman nakikita ang Maynila. Marahil, panahon na rin para makita niya ang syudad, kahit sandali lang. Pupunta tayong Maynila, anak, sabi ko sa kanya isang hapon. Ang mga mata niya ay nagningning. Talaga po, mama? Makikita ko na po yung matataas na building na parang sa G. Anak. At sasakay tayo ng eroplano.
Ang kanyang tuwa ay nakakahawa at sa sandaling iyon nawala ang aking kaba. Magiging maayos ang lahat. Ilang araw lang naman kami doon. Pupunta kami sa kasal, mamamasyal ng kaunti at babalik din agad sa isla. Anong masamang pwedeng mangyari? Pagdating namin sa Maynila, para kaming mga langgam na napadpad sa isang pugad ng mga dambuhala. Ang ingay, ang dami ng tao, ang bilis ng takbo ng buhay. Naninibago si Zeki pero hindi takot. Manghang-mangha siya sa lahat ng kanyang nakikita. Nakatuloy kami sa bahay ni Liza. Ang araw bago ang kasal, naisipan naming mamasyal sa isang malaking mall. Iyon daw ang gusto ni Zeki, ang makakita ng mall na may hagdan na gumagalaw, ang escalator. Hawak ko ang kanyang kamay ng mahigpit habang naglalakad kami sa loob ng naglalakihang mall. Ang mga ilaw, ang mga tindahan, ang dami ng tao, lahat ay nakakalula. Si Zeki ay hindi mapakali. Turo siya ng turo. Mama, look. Ang daming toys. Mama, ice cream. Mamaya, anak. Titingin muna tayo, sabi ko, umingiti. Pumunta kami sa isang department store para bumili ng regalo para kay Liza. Habang abala ako sa pagpili, hindi ko namalayan na unti-unting lumuwag ang pagkakahawak ni Zeki sa aking kamay. May nakita siyang display ng mga robot sa kabilang section. Isang saglit lang akong lumingon sa ibang direksyon. Paglingon ko ulit, wala na siya. Zeki, tawag ko, medyo malakas. Walang sumasagot. Zeki. Mas malakas na ngayon. Ang kaba ay biglang kumalat sa aking dibdib. Sinimulan ko siyang hanapin, ang puso ko ay kumakaripas ng takbo. Zeki, nasaan ka? Tumakbo ako sa bawat aisle, tinatawag ang kanyang pangalan. Ang mga salesledi ay napapatingin. Ang aking boses ay nanginginig na. Diyos ko, wag naman sana. Samantala, si Zeki, na nasundan ang isang bolang pulang gumulong, ay napadpad sa di kalayuan. Nang mapansin niyang wala na si Mama, hindi siya natakot. Sa halip, na-excite siya. Isang adventure. Nakita niya ang isang pinto na bumubukas-sara ng kusa. Isang elevator. Pumasok siya sa loob, kasabay ng ilang mga tao. Sa itaas, sa isang function hall ng parehong mall, isang malaking event ang nagaganap. Ang isa 0th anniversary ng Galvez Builders. Ang mga pinakamalalaking pangalan sa industriya ng construction at real estate ay naroroon. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Simon Galvez, nakikipag-usap sa mga investors. Mukha siyang mas matanda ngayon, mas seryoso. Ang kanyang buhok ay mas maikli at may bahagyang guhit na ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Pero ganoon pa rin siya, matangkad, makisig, at may aurang hindi mo basta-basta malalapitan. Kailangan niyang pumunta sandali sa banyo. Nagpaalam siya sa kanyang mga kausap at tinungo ang elevator. Pagbukas ng pinto, isang maliit na bata lang ang nasa loob. Nakatingala ito sa mga numero sa itaas ng pinto, na para bang iyon ang pinaka-interesanting bagay sa mundo. Pumasok si Simon at pinindot ang ihi para sa ground floor. Tahimik lang sila sa loob. Napatingin si Simon sa bata. Pamilyar ang mukha. Ang hugis ng panga, ang paraan ng pagtayo. May kung anong kumirot sa dibdib niya, isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Nawawala ka ba, bata? Tanong ni Simon, ang boses ay mas malumanay kaysa sa karaniwan. Tumingin sa kanya ang bata, hindi takot, kundi puno ng kuryosidad. Medyo po. Pero hinahanap ko po si Mama. Ganoon ba? Saan ba ang mama mo? Nagkibit balikat ang bata. Secret po. Napangiti ng bahagya si Simon. Kakaibang bata. Anak ka ng sino? Tinitigan siya ng bata mula ulo hanggang paa. Hindi ko po pwedeng sabihin, magalang niyang sagot, na may kasamang bahagyang iling. Sabi po ni Mama, wag daw po ako basta-basta magsasabi ng pangalan ko sa hindi ko kakilala. Baka po kasi kidnapper kayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Simon. Hindi isang pilit na ngiti para sa mga business partners, kundi isang natural na pagtawa na nagmula sa loob. Hindi ako kidnapper, I promise sabi niya, itinaas ang dalawang kamay na parang sumusuko. Mukha ba akong masamang tao? Umiling ang bata. Hindi naman po. Mukha po kayong malungkot. Natigilan si Simon. Malungkot?
Walang sinuman ang naglakas loob na sabihin iyon sa kanya. Lahat ay nakikita ang kapangyarihan, ang yaman, ang talino. Pero ang batang ito, sa loob ng ilang segundo, ay nakita ang isang bagay na pilit niyang itinatago. Bumukas ang pinto ng elevator sa ground floor. Hindi pa sila lumalabas. Hinayaan lang ni Simon na magsara itong muli. May kung anong puwersa na pumipigil sa kanya na iwan ang batang ito. Zeki po pala, biglang sabi ng bata, inilahad ang maliit niyang kamay. Zeki po ang pangalan ko. Simon, sagot niya, tinanggap ang maliit na kamay. Ang lambot niyon sa palad niyang magaspang dahil sa stress at trabaho. Nice to meet you, Zeki. Saan po ba kayo pupunta, Kuya Simon? Sa banyo lang sana, natatawang sagot ni Simon. Pero mukhang mas exciting dito sa loob ng elevator. Habang ang maikling usapang iyon ay nagaganap sa loob ng metal na kahon, sa labas, ang mundo ko ay guguho na. Bawat segundo na hindi ko nakikita si Zeki ay parang isang oras ng pagdurusa. Zeki! Anak, sigaw ko, ang boses ko ay basag na at puno ng takot. Tumatakbo ako, hindi alintana ang mga taong nababangga ko. Nakita niyo po ba ang anak ko? 6 na taon, naka-blue shirt, tanong ko sa isang saleslady. Nako, maam, parang may nakita akong batang tumakbo papunta doon sa may elevators. Sabi nito, itinuturo ang isang hilera ng mga kumikinang na pinto sa dulo ng pasilyo. Para akong binuhusan ng bagong lakas. Tumakbo ako patungo roon, ang puso ko'y dumadagundong sa aking dibdib. Diyos ko, sana nandoon lang siya. Sana ligtas siya. Pagdating ko, sakto namang may isang elevator na tumunog, hudyat na ito'y bubukas. Huminto ako, hinihingal, nag-aabang. Dahan-dahang bumukas ang mga pinto. Ang una kong nakita ay ang aking anak, si Zeki, nakatayo roon na ligtas at walang galos. Isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa akin. Pero ang ginhawang iyon ay agad na palitan ng purong, nagyayelong takot nang makita ko kung sino ang kasama niya. Ang mundo ko ay huminto sa pag-ikot. Nakatayo sa tabi ng aking anak, nakangiti ng bahagya, habang nakikinig sa sinasabi ni Zeki, ay si Simon Galvez. Ang lalaking pinagmulan ng aking pinakamalaking sakit at pinakamalaking biyaya. Ang lalaking 6 na taon kong tinakasan. Parang may humila sa hangin mula sa aking mga baga. Ang mga binti ko'y nanghina. Ang dugo sa aking mukha ay tila nawala lahat. Nakatitig lang siya sa anak ko, hindi pa niya ako napapansin. Pero ang ilang segundong iyon ay parang habang buhay. Nakikita niya si Zeki. Magkasama sila. Ang aking pinakatatagong sikreto ay nasa harap mismo ng taong hindi dapat makaalam nito. Zeki! Ang sigaw ko ay naging isang desperadong bulong. Doon lang lumingon si Simon. Ang kanyang ngiti ay unti-unting naglaho nang magtama ang aming mga mata. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha, ang pagkalito. Ang mga mata niyang minsan nang tumitig sa akin nang may pagkadiri at panghusga sa mansyon ng mga Galvez. Ang mga mata ring iyon ang nakasaksi sa aking pagdurog. At ngayon, ang mga mata na iyon ay nakatitig sa akin, at pagkatapos ay sa anak ko, na parang sinusubukang iugnay ang dalawang larawan na hindi dapat magkasama sa iisang kwento. Parang 1,000 taon ang lumipas sa loob ng 3 segundo. Mama, masayang bati ni Zeki, hindi alintana ang kuryenteng bumabalot sa hangin sa pagitan naming 3. Mama, si Kuya Simon po. Ang bait niya, Mama. Ang salitang ti Mama, mula sa bibig ng anak ko, ay ang parang kidlat na gumising sa akin mula sa aking pagkatulala. Ang instinct, ang pangangailangang protektahan siya, ay mas malakas kaysa sa takot. Zeki, sabi ko, ang boses ko ay mahina pero matigas. Naglakad ako ng mabilis, hindi isang hakbang ng paglapit, kundi isang hakbang ng pagsunggab. Hinawakan ko ang braso ng aking anak, marahil ay mas mahigpit kaysa sa nararapat. Halika na. Uwi na tayo. Naramdaman kong nagulat si Zeki sa biglaang pagbabago ng aking kilos. Po. Pero mama, hindi pa po tayo tapos mamasyal. At si Kuya Simon. Sinabi kong halika na. Pinal kong sabi, ang boses ko ay may bahid na ng panginginig. Hinila ko siya palayo sa elevator, palayo kay Simon. Zera! Narinig ko ang pagtawag niya sa pangalan ko. Isang bulong na puno ng pagkalito. Para akong napaso. Ang pagbanggit niya sa pangalan ko ay nagbalik ng lahat ng alaala, ang amoy ng kanyang pabango,
ang lamig ng kanyang boses, ang bigat ng kahihiyan. Hindi ako lumingon. Hindi ko kaya. Ang tanging nasa isip ko ay tumakbo, magtago at ilayo ang anak ko. Hinila ko si Zeki na halos madapa sa pagmamadali. Nagsimula na siyang magreklamo. Mama, wait lang po. Masakit na po yung braso ko. Bakit po tayo tumatakbo? Hindi ko siya sinagot. Nagpatuloy lang ako sa mabilis na paglakad, palusot-lusot sa mga tao. Ang bawat tingin mula sa ibang mamimili ay parang isang matulis na panghusga. Nakikita ba nila ang takot ko? Nakikita ba nila ang sikreto ko? Mama, umiiyak na si Zeki ngayon, pilit na kumakawala sa hawak ko. Bakit po galit ka? May ginawa po ba akong masama? Doon lang ako natigilan. Huminto ako sa gitna ng daanan, malayo na sa mga elevator. Tumingin ako sa anak ko. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at pagkalito. Ang puso ko ay nadurog. Anong ginagawa ko? Dinadamay ko siya sa takot ko. Lumuhod ako para magpantay kami. Niyakap ko siya ng mahigpit. Little sorry, anak. Sorry kung nahigpitan ni Mama ang hawak. Hindi galit si Mama sa'yo. Pagod lang si Mama. Uwi na tayo, please. Tumango siya, kahit na nakikita ko pa rin ang tanong sa kanyang mga mata. Tumayo ako, hinawakan ang kanyang kamay, mas marahan na ngayon, at nagpatuloy kami sa paglakad palabas ng mall, palayo sa multo ng aking nakaraan. Samantala, naiwan si Simon na nakatayo sa harap ng elevator, na para bang isang estatwang biglang iniwan sa gitna ng kaguluhan. Ang mga tao ay nagdaraan, pero hindi niya sila napapansin. Ang isip niya ay lumilipad. Zera Alfonso. Ang pangalan ay umalingaw sa kanyang isipan. Ang babae mula sa gabing iyon. Ang babaeng hindi na niya muling nakita pagkatapos. Ang junior architect na bigla na lang nag-resign ng walang dahilan. Nandito siya. At may kasama siyang bata. Isang bata na tumawag sa kanyang mama. Dahan-dahan siyang tumalikod, ang isip ay gulong-gulo. Naglakad siya papalayo sa elevator, walang tiyak na direksyon. Ang anniversary party ng kumpanya, ang mga investors, ang mga responsibilidad, lahat ay naglaho. Isang imahe lang ang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, ang takot sa mukha ni Zera, at ang mukha ng batang lalaki. Huminto siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pilit na inaalala ang detalye ng mukha ng bata. Ang hugis ng mga mata. Ang pagiging seryoso nito kanina, bago ito ngumiti. Ang maliit na panga. May kung anong malamig na bagay ang gumapang sa kanyang likuran. Isang ideya na napaka-imposible pero kasabay nito ay may katuturan. 6 na taon. Halos 7 taon na ang nakalipas mula nung gabing iyon sa mansyon. Ang matematika ay simple lang. 9 na buwang pagbubuntis. At 6 na taon. Ang timeline sakto. Napahawak siya sa pader, kailangan ng suporta. Ang tibok ng kanyang puso ay bumibilis. Hindi. Impossible. Isang malaking koinsidensya lang ang lahat. Pero bakit ganoon na lang ang takot ni Zera nang makita siya? Bakit niya kinaladkad ang bata palayo na parang may itinatagong napakahalaga? Muli niyang binalikan ang mukha ng bata sa kanyang isipan. Ang ngiti nito. Ang paraan ng pagtingin sa kanya. Ang pagiging komportable nito sa kanya, na parabang may koneksyon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng isang dahan-dahang realisasyon, isang realisasyon na yumanig sa buong pundasyon ng kanyang mundo. Teka! Yung mukha ng bata. Inisip niya ang sarili niyang litrato noong siya ay bata pa, isang litratong nakasabit sa opisina ng kanyang ina. Ang pagkakahawig hindi ito perpekto, pero nandoon. Nakatago sa ibang features, pero nandoon. Parang ni. Bulong niya sa sarili, ang boses ay halos hindi marinig sa ingay ng mall. Parang kamukha ko iyon ah. Hindi iyon isang simpleng tanong. Iyon ay isang biglaang pagbubukas ng pinto sa isang posibilidad na hindi niya kailanman inisip. Isang posibilidad na sa loob ng 6 na taon, may isang lihim na nabubuhay, isang lihim na may kanyang dugo at pangalan. Isang anak. Ang gabing iyon, hindi nakatulog si Simon. Ang anniversary party ng Galvez Builders ay natapos nang hindi na siya bumalik. Nagdahilan siyang masama ang pakiramdam,
isang kasinungalingan na hindi nalalayo sa katotohanan. Dahil ang pakiramdam niya ay higit pa sa masama, ito'y magulo, wasak, at puno ng mga tanong na walang kasagutan. Nakatayo siya ngayon sa harap ng floor-to-ceiling glass window ng kanyang penthouse. Tanaw mula rito ang buong syudad ng Maynila, isang dagat ng mga kumikinang na ilaw na dati simbolo ng kanyang tagumpay at kapangyarihan. Pero ngayon, ang mga ilaw na iyon ay parang mga matang nakatitig sa kanya, nang huhusga. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang baso ng mamahaling whiskey. Pero hindi niya ito iniinom. Pinagmamasdan niya lang ang kulay gintong likido habang umiikot ito sa loob ng baso. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakakalat ang ilang mga dokumento mula sa opisina, ngunit hindi niya magawang pagtuunan ng pansin ang mga iyon. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang mukha ng batang si Zeki, at ang takot sa mga mata ni Zera. Parang kamukha ko iyon ah. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang utak, parang sirang plaka. Isang ideyang katawa-tawa sa simula, pero habang tumatagal, lalong nagkakaroon ng bigat. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, isang dating pulis na madalas niyang kunin para sa mga background check sa negosyo. Roll, sabi niya nang sagutin ang tawag, ang boses ay seryoso at walang paligoy-ligoy. May ipapahanap ako sa'yo. Isang babae. Ang pangalan niya ay Zera Alfonso. Dating junior architect sa kumpanya. Nag-resign halos 7 taon na ang nakalipas. CJ, boss. Anong impormasyon ang kailangan niyo? Lahat, mariing sagot ni Simon. Gusto kong malaman kung nasaan siya ngayon, anong ginagawa niya, kung sino ang mga kasama niya. Lahat. At bilisan mo. Pagkababa ng telepono, bumalik siya sa pagtitig sa syudad. Humigop siya mula sa kanyang baso, at ang init ng alak ay gumuhit sa kanyang lalamunan. Pero hindi nito napawi ang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Ang gabing iyon sa mansyon. Pilit niyang binalikan ang mga alaala. Flashback. Ang gabi ng ika-6 na kaarawan ni Doña Remy ay nagsimula sa isang alitan. Simon, anak, sabi ng kanyang ina habang inaayos ang kanyang kurbata. Nandyan na si Senator De Villa at ang kanyang pamilya. Ipinakikilala ko sa iyo ang anak niya, si Clarice. She's a lovely girl. Napabuntong hininga si Simon. Ma, napag-usapan na natin to. I'm not interested in your matchmaking schemes. This is not scheme, Simon. This is for your own good. Para rin ito sa kumpanya. An alliance with the De Villas would be very beneficial. As can handle the company without marrying someone I don't even know, matigas niyang sagot. Ang buong gabi ay naging isang pagsubok sa kanyang pasensya. Pinilit siyang makipag-usap kay Clarice, isang babaeng ang tanging laman ng bibig ay shopping at mga party. Para makatakas, uminom siya. Isang baso. 2. 3. Hanggang sa hindi na niya mabilang. Ang mga alaala niya ay naging pira-piraso. Tanda niya ang pakikipag-usap niya sa ilang mga babaeng empleyado na pinapalibutan siya. Isang babaeng partikular na agresibo ang lumapit sa kanya na halos isubsob na ang dibdib sa kanyang braso. Nandidiri siya pero lasing na para umalis. Tapos may nag-abot sa kanya ng isa pang baso. Sir Simon, para sa inyo po, sabi ng isang waiter. Ininom niya ito ng walang pag-aalinlangan. Pero pagkatapos noon, mas lalong umikot ang kanyang paningin. May kakaiba sa lasa niyon. Isang pait na hindi niya mawari. At doon, nagsimulang maging malabo ang lahat. May isang babae. Tahimik lang sa isang sulok. Simple. Hindi katulad ng iba. Si Zera. Tanda niya ang mukha nito mula sa mga presentasyon sa opisina. Isang matalino at promising na arkitekto. Nakita niya itong papalabas na, tila lasing na rin. Si Doña Remay ang nagsabi, Simon, iho, ihatid mo naman si Miss Alfonso sa guest room. Kawawa naman, mukhang hindi na kaya. Sumunod siya. Habang nasa elevator, naramdaman niya ang init ng katawan nito na sumandal sa kanya. At doon-doon nagsimula ang gulo. Ang alaala niya ay malabo. Isang halik. Isang pagpupumilit. Pero kanino galing? Sa kanya ba? O sa babae? Ang isip niya ay sinisisi ang babae.
Mas madaling isisi sa iba ang isang pagkakamaling hindi niya matanggap. Ang sumunod na umaga, ang sakit ng ulo ay sinabayan ng pagsisisi at galit. Galit sa sarili. Galit sa ina niya sa pagpipilit nito sa blind date. Galit sa sitwasyon. At ang galit na iyon ay ibinuhos niya sa tanging taong naroon. Kay Zera. Walang nangyari kung hindi mo ako pinilit. Ang mga salitang binitiwan niya. Ngayon, pagkatapos ng maraming taon, parang laso na bumabalik sa kanya ang mga iyon. Paano kung nagkamali siya? Paano kung hindi si Zera ang nagpumilit? Paano kung pareho lang silang biktima ng alak at ng sitwasyon? Isang pamilyar na tunog mula sa kanyang study ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang luma niyang desktop computer na bihirang gamitin ay biglang nag-play ng isang video. Isang security footage. Lumapit siya. Iyon ang footage mula sa hallway ng mansyon noong gabi ng party. Isang file na ipinasave niya dati para sa isang security investigation, pero hindi na niya binalikan. Nakita niya ang sarili niya, inaalalayan si Zera. Pareho silang tila wala sa sarili. Pero bago sila makapasok sa elevator, may isang anino na sumunod. Isang waiter. May ibinulong ito sa kanya. Pagkatapos ay nakita niya ang sarili niyang tumango at kinuha ang keycard ng sarili niyang suite, hindi ng guest room. Nanigas si Simon. Hindi niya maalala ang parteng iyon. At ang waiter pamilyar ang mukha. Iyon ang personal na driver ni Clarice de Villa. At ang inumin. Ang mapait na inumin. Isang malamig na katotohanan ang tumampal sa kanya. Hindi lang sila lasing. May droga. May lason sa kanyang inumin. Pinlano ang lahat. Isang setup. At si Zera ay nadamay lang. Isang inosenteng babae na napunta sa maling lugar at maling panahon. Ang bigat ng kasalanan ay dumagan sa kanya. Ang lahat ng sinabi niya kay Zera ang pagtrato niya sa kanya ang pera. Diyos ko! Ang sakit at kahihiyang idinulot niya sa babae ay hindi masukat. Kinabukasan, tumawag si Roll. Boss, may nakuha na ako. Si Zera Alfonso, matagal nang naninirahan sa isang isla sa Quezon. Isla San Clemente. Napahawak si Simon sa gilid ng mesa. Mag-isa lang ba siya? Hindi, boss. May kasama siyang anak. Lalaki. 6 na taong gulang. Ang pangalan, Zeki Alfonso. Ang hangin ay tila naubos sa penthouse. Ang bawat salita ni Roll ay isang kumpirmasyon sa takot at hinala na bumabagabag sa kanya. Isang anak. 6 na taon. Boss. Nandyan pa po ba kayo? Book me a flight. Ngayon din, utos ni Simon, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit, pagsisisi, at isang emosyon na hindi niya mapangalanan, siguro, pag-asa. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinahapunan, nasa isang private plane na siya papuntang Isla San Clemente. Habang nasa himpapawid, ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Zera, ang sakit sa mga mata nito, ang takot. At ang mukha ni Zeki, ang inosenteng mukha na posibleng refleksyon ng sarili niya. Pagdating sa isla, hindi siya nagpakita agad. Nag-check-in siya sa pinakamahal na resort, ang Paraiso del Sol, gamit ang ibang pangalan. Mula sa kanyang villa, tinanaw niya ang simpleng buhay sa dalampasigan. Nakita niya ang isang maliit na sari-sari store sa di kalayuan. At doon, sa harap ng tindahan, isang babae ang nagwawalis ng mga tuyong dahon. Si Zera. Mas payat siya ngayon, at ang kanyang balat ay mas kayumanggi dahil sa araw. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Wala na ang dating itsura ng isang propesyonal na arkitekto. Pero ang kanyang postura, ang kanyang dignidad, ay naroon pa rin. Maya-maya, isang batang lalaki ang lumabas mula sa tindahan, tumatakbo. Si Zeki. Niyakap nito ang binti ng kanyang ina. Nakita ni Simon kung paano umiti si Zera, isang ngiti na puno ng pagmamahal. Binuhat niya ang bata at hinalikan sa pisngi. Mula sa malayo, pinanood ni Simon ang eksenang iyon. Ang eksenang dapat sana ay parte siya. Ang mag-inang iyon ang pamilyang iyon. Ang puso niya ay sumikip. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lang dahil sa pagsisisi. May kasama na itong panghihinayang. Isang malalim na panghihinayang para sa 6 na taong nasayang.
Kinuha niya ang kanyang binoculars at mas tinitigan ang mukha ng bata. Ngayon, sa liwanag ng araw, mas malinaw na. Ang hugis ng kanyang noo. Ang paraan ng pagkunot ng kilay nito habang may itinuturo. Walang duda. Binitiwan niya ang binoculars. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang tanong na gumugulo sa kanyang isipan mula pa kagabi ay nagkaroon na ng halos tiyak na kasagutan. Si Zera ba ang ina ng anak ko? Bulong niya sa hangin. Pero sa kanyang puso, ang tanong ay iba na. Hindi na ito isang tanong, kundi isang pahayag na puno ng sakit at katiyakan. Siya ang ama. At sa loob ng 6 na taon, hindi niya alam. Ilang araw kong naramdaman ang mga matang nakamasid. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Habang nagtitinda ako sa store, habang naglalakad kami ni Zeki sa dalampasigan, pakiramdam ko ay may aninong nakasunod. Binaliwala ko ito. Guni-guni ko lang siguro, dala ng pagod at ng takot na muling bumalot sa akin mula nang bumalik kami galing Maynila. Si Zeki, madalas pa ring magtanong. Mama, sino po si Kuya Simon? Bakit po parang galit kayo sa kanya? Babalik pa po ba tayo sa Maynila para makita siya? Ang bawat tanong niya ay isang patalim na lalong humihiwa sa aking puso. Hindi na natin siya makikita, anak. Busy siyang tao, lagi kong sagot, pilit na pinapakalma ang boses para hindi niya mahalata ang panginginig. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga paninda sa aming maliit na sari-sari store, si Zeki naman ay abala sa pagguhit sa isang maliit na mesa sa gilid. Mainit ang sikat ng araw. Payapa ang paligid. Ang tanging ingay lang ay ang mga alon mula sa di kalayuan at ang radyo ni Mang Carding sa kabilang kanto. Akala ko, isa lang itong ordinaryong araw. Nagkamali ako. Isang anino ang tumabon sa entrada ng aming tindahan. Inangat ko ang aking paningin, handa nang batiin ang kung sinumang customer. Ano pong sa inyo? Ngunit ang mga salita ay namatay sa aking lalamunan. Nakatayo roon, sa harap ng aking munting mundo, ay si Simon Galvez. Nakasimpleng polo shirt lang siya at pantalon, pero kahit anong isuot niya, hindi maitatago ang kanyang karangyaan. Ang kanyang presensya ay masyadong malaki para sa aming maliit na tindahan. Para siyang isang agila na napadpad sa isang pugad ng mga maya. Ang aming mga mata ay muling nagtama. Pero ngayon, wala na ang pagkalitong nakita ko sa mall. Ang naroon ay isang matinding emosyon, isang pinaghalong sakit, determinasyon, at isang bagay na hindi ko mabasa. Automatiko akong naging depensibo. Ang katawan ko ay nanigas. Ang unang instinct ko ay itago si Zeki. Zeki, pumasok ka muna sa loob. May gagawin lang si Mama, utos ko, pilit na pinapanatiling kalmado ang aking boses. Pero Mama, nagdodrawing pa po ako. Sinabi kong pumasok ka na. Halos mapasigaw ako. Nagulat si Zeki sa tono ko, pero sumunod din siya, dala ang kanyang mga krayola at papel. Nang kami na lang dalawa ang naiwan, hinarap ko si Simon. Ang galit na 6 na taon kong kinimkim ay biglang umapaw. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, ang bawat salita ay may diin. Paano mo kami nahanap? Hindi mahirap hanapin ang isang taong ayaw mong mawala, sagot niya, ang boses ay mahina ngunit may bigat. Humakbang siya palapit. Automatiko akong umatras. Huwag kang lalapit, banta ko. Hindi siya nakinig. Humakbang pa siya, hanggang sa isang maliit na wooden counter na lang ang pagitan namin. Zera, kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan, mabilis kong sagot. Ang kung anumang nangyari sa atin noon tapos na. Kalimutan mo na. Umalis ka na. Hindi ako aalis, matigas niyang sabi. Hindi hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata, ang kanyang tingin ay tumatagos hanggang sa kaluluwa ko. Anak ko ba siya? Ang tanong na iyon, kahit inaasahan ko na, ay parang isang malakas na suntok sa aking sikmura. Naramdaman kong nanghina ang aking mga tuhod. Para akong isang kriminal na nahuli sa akto. Ngunit ang takot ay mabilis na napalitan ng galit. Galit para sa 6 na taon ng pag-iisa at paghihirap. Galit para sa gabing winasak niya ang aking dignidad. Tumawa ako, isang tawang mapait at walang saya. Anak mo. Saan mo naman nakuha ang ideyang yan? Dahil lang nagkita tayo sa mall? Simon, hindi lang ikaw ang lalaki sa mundo. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata dahil sa sinabi ko,
pero hindi siya nagpatinag. Huwag kang magsinungaling, Zera. Nakikita ko. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Nagkakamali ka, git ko. Imahinasyon mo lang yan. Anak ko siya. Ako lang. Walang ibang kasali. Zera, please tea. Hinawakan niya ang aking kamay na nakapatong sa counter. Ang pagdikit ng kanyang balat sa akin ay parang kuryente. Isang pagdikit na nagpabalik ng lahat ng masasamang alaala. Mabilis kong binawi ang aking kamay. Huwag mo akong hawakan. Sa sobrang galit, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kinuha ko ang isang baso ng tubig sa gilid na para sana sa akin at ibinuhos ito ng buong buo sa kanyang mukha. Hua, gulat niyang sabi na paatras. Tumulo ang tubig mula sa kanyang buhok, sa kanyang mukha, hanggang sa kanyang damit. Ang ilang mga kapitbahay na napadaan ay napahinto at nagbulungan. Ang eksena ay nagsisimula ng makaagaw ng atensyon. Umalis ka na, sigaw ko, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa aking mga mata. Wala kang karapatan dito. Wala kang karapatan sa kanya. Nasaan ka noong kailangan ko ng tulong? Nasaan ka noong mag-isa akong nagsusuka dahil sa paglilihi? Nasaan ka noong isinusugal ko ang buhay ko para lang mailuwal siya? Wala ka. Kaya huwag kang babalik ngayon at aarte na parang may pakialam ka. Ang bawat salita ay puno ng sakit at galit na naipon sa loob ng maraming taon. Ang lahat ng hirap, lahat ng sakripisyo, lahat ng luhang mag-isa kong pinunasan, lahat ay bumuhos sa sandaling iyon. Hindi siya kumibo. Hinayaan niya lang akong ilabas ang lahat. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang palad, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa akin. May karapatan ako, Zera, mahinahon ngunit mariin niyang sabi pagkatapos kong tumigil. Dahil anak ko yan. Hindi, sigaw ko. Akin lang siya. Anak ko lang siya. Mama, bakit po kayo sumisigaw? Ang maliit na boses na iyon ay nagpatigil sa aming dalawa. Lumabas si Zeki mula sa loob, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Simon na basang-basa. Kuya Simon, sabi niya, may halong gulat at tuwa. Nandito po kayo. Sabi ko na nga po babalik kayo eh. Lumapit si Zeki kay Simon, hindi alintana ang tensyon sa pagitan namin. Bakit po kayo basa? Pinagalitan po ba kayo ni Mama? Tumingin siya sa akin. Mama, bakit po galit ka sa kuya? Ang tanong ng sarili kong anak ay parang sampal sa aking mukha. Sa kanyang inosenteng mga mata, ang lalaking ito ay isang kaibigan, isang tikuya. Hindi niya alam na ang lalaking ito ang dahilan ng lahat ng aming paghihirap. Tumingin si Simon kay Zeki, at sa isang saglit, nakita ko ang isang emosyon sa kanyang mukha na hindi ko pa nakikita dati, isang malambot na tingin, puno ng pananabik at pagsisisi. Lumuhod siya para magpantay sila ng bata. Okay lang ako, Zeki. Naglalaro lang kami ng mama mo, pagsisinungaling niya. Pwede bang pumasok ka muna ulit sa loob? May mahalaga lang kaming pag-uusapan ng mama mo. Tumango si Zeki at masunuring pumasok muli sa bahay, pero hindi bago bigyan ako ng isang nag-aalalang tingin. Nang kami na lang ulit, tumayo si Simon. Ang lambot sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng bakal na determinasyon. Ayoko sanang umabot sa ganito, Zera. Pero wala kang iniiwang pagpipilian sa akin, sabi niya, ang boses ay malamig at pinal. Itinatanggi mo ang katotohanan pero pareho nating alam. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha ang kumpirmasyon. Wala kang makukuha sa akin, matigas kong sabi. Kung ganoon, huminga siya ng malalim, ipapadna test ko siya, whether you like it or not. Natigilan ako. Zana test. Ang dalawang salitang iyon ay ang katapusan ng lahat ng aking kasinungalingan. Ang siyensya laban sa mga salita ko. Alam kong matatalo ako. Wala kang karapatan, sigaw ko ulit, pero ngayon, ang aking boses ay puno na ng desperasyon, hindi na galit. Hindi mo siya pwedeng kunin sa akin. Hindi ko siya kinukuha sa'yo, sabi niya, ang boses ay bahagyang lumambot. Gusto ko lang malaman ang totoo. Gusto kong makilala ang anak ko. Ang mga salitang i-anak ko ay tumatak sa aking isipan. Ang paraan niya ng pagbigkas, puno ng katiyakan. Puno ng pag-aari. Umiling ako, paulit-ulit. Hindi. I'm sorry, Zera.
Pero gagawin ko, sabi niya, bago tuluyang tumalikod at naglakad palayo. Iniiwan akong nakatayo roon, nanginginig, basang-basa sa luha at talunan. Ang kasinungalingang binuo ko sa loob ng 6 na taon para protektahan ang aking anak ay unti-unti nang guguho. At wala akong magawa para pigilan ito. Ang mga sumunod na araw ay parang isang mahabang bangungot. Tinupad ni Simon ang kanyang banta. Isang formal na sulat mula sa kanyang abogado ang dumating, humihiling ng isang test. Sinubukan kong labanan, kumuha ako ng isang maliit na abogado sa isla, pero alam kong sa simula pa lang, talo na ako. Wala akong pera, walang kapangyarihan. Siya, nasa kanya ang lahat. Ang araw ng pagkuha ng sample ay isa sa mga pinakamabigat na araw sa buhay ko. Dinala namin si Zeki sa isang maliit na klinika sa bayan. Ang sabi ko sa kanya, isa lang itong regular na check-up. Hindi siya natakot. Sa katunayan, tuwang-tuwa pa siyang kasama si Simon. Kuya Simon, titingnan po ba ng doktor kung malakas na ako? Tanong niya habang naglalakad sila papasok, magkahawak kamay. Nasa likod nila ako, tahimik na nagmamasid, ang puso ko ay parang pinipiga. Ang eksenang iyon, ang anak ko at ang ama niya, magkasama, ay isang bagay na parehong maganda at masakit tingnan. Sa loob ng klinika, isang simpleng bakal swab lang ang kinuha sa kanilang tatlo. Habang kinukuhanan ng sample si Zeki, nakatingin lang si Simon, ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Ako naman ay nakayuko lang, hindi kayang tingnan ang proseso na magdidikta sa aming kapalaran. Pagkatapos ng lahat, katahimikan ang namayani. Sinabi ng doktor na ipapadala ang mga sample sa Maynila at aabutin ng 1 linggo bago lumabas ang resulta. 1 linggo ng paghihintay. 1 linggo ng kabang halos ikabaliw ko. Sa loob ng 1 linggong iyon, hindi umalis si Simon sa isla. Nakikita ko siya paminsan-minsan mula sa malayo. Nakaupo sa dalampasigan, nag-iisa, nakatingin sa dagat. Minsan, sinusubukan niyang lapitan kami, pero agad akong umiiwas, hila-hila si Zeki. Hindi pa ako handa. Hindi ko alam kung magiging handa pa ba ako. At dumating ang araw ng katotohanan. Isang tawag ang natanggap ko mula sa abogado ni Simon. Nasa Maynila daw ang resulta. Kailangan naming pumunta doon para personal na malaman. Nag-alok si Simon na isakay kami sa kanyang private plane. Wala akong nagawa kundi sumang-ayon. Ang pagtanggi ay pagpapakita lang ng takot sa katotohanang alam ko ng darating. Sa opisina ng doktor sa isang malaking ospital sa Maynila, ang tensyon ay halos nahihipo. Naroon kaming tatlo, ako, si Simon, at ang kanyang ina, si Doña Reme, na ipinatawag niya. Ang presensya ng matanda ay lalong nagpabigat sa aking dibdib. Tumingin siya sa akin, hindi nang husga, pero puno ng pag-aantay. Good morning, bati ng doktor, isang lalaking nasa 50 na may seryosong mukha. Inilatag niya ang isang brown na envelope sa kanyang mesa. Nandito na ang resulta ng paternity test na isinagawa kina Simon Galvez at sa batang si Zeki Alfonso. Ang puso ko ay tumigil sa pagtibok. Hinawakan ko ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa para pigilan ang panginginig. Si Simon, nakatabi ko, ay nakaupo ng tuwid, ang kanyang panga ay matigas. Binuksan ng doktor ang envelope at kinuha ang isang papel. Tiningnan niya ito sandali bago tumingin sa aming lahat. Based on the analysis of the set profiles, simulan niya, the probability of paternity is 79.9%. Huminga siya ng malalim. N. Galvez, you are the biological father. It's the positive match. Kahit alam ko na, ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na dago. Napapikit ako ng mariin. Doon, bumuhos ang mga luhang pilit kong pinipigilan. Isang iyak na tahimik pero puno ng lahat, pagsuko, sakit, at isang kakaibang uri ng ginhawa. Tapos na ang pagpapanggap. Tumingin ako kay Simon. Nakatitig lang siya sa kawalan, ang kanyang mukha ay blanko. Hindi ko masabi kung ano ang nararamdaman niya. Ginhawa? Tagumpay? Pagsisisi? Marahil lahat ng iyon. Ngunit ang reaksyon na hindi ko inaasahan ay ang reaksyon ni Doña Remay. Tumayo siya. Akala ko, lalapit siya kay Simon para batiin ito. Akala ko, magagalit siya sa akin. Pero sa halip, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bagay na suot ko. Ang aking kwintas. Ang kwintas na bigay ni Mama.
Saan mo nakuha yan? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Lumapit siya sa akin, hindi inalintana ang aking mga luha. Nagulat ako sa kanyang tanong. Ito po, sabi ko, hinawakan ang pendant na hugis araw. Pamana po ito ng nanay ko. Siya po ang nagbigay sa akin bago siya pumanaw. Ang nanay mo, sino ang nanay mo? Hisha, tanong niya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng isang emosyong hindi ko maintindihan. Si Elara po. Elara Alfonso. Sa pagbanggit ko ng pangalan ng aking ina, napahawak si Doña Remay sa kanyang dibdib. Para siyang nahihirapang huminga. Tumingin siya kay Simon pagkatapos ay sa akin. Hindi maaari di. Bulong niya. Nagmamadali niyang binuksan ang kanyang mamahaling bag mula sa kanyang wallet, kumuha siya ng isang luma at lukot-lukot na litrato. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniaabot ito sa akin. Ito ba ang nanay mo? Kinuha ko ang litrato. Dalawang dalaga ang nandoon, magkayakap at nakangiti sa kamera. Ang isa ay isang mas batang bersyon ni Doña Remay. At ang isa ay ang aking ina. Si Mama, noong kanyang kabataan. Magkamukhang magkamukha. Oo po, nauutal kong sagot. Siya po yan. Paano po kayo nagkaroon ng litrato niya? Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mukha ni Doña Remay. Hinawakan niya ang aking mukha, ang kanyang mga kamay ay malamig ngunit malambot. Si Elara siya si Lira, sabi niya, ang boses ay basag. Ang bunso kong kapatid. Napatulala ako. Ang utak ko ay ayaw iproseso ang kanyang mga sinabi. Kapatid? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang pamilya namin, Hisha, simula niya habang pinapahid ang kanyang mga luha. Mahirap lang kami noon. Ipinanganak si Lira na may mahinang puso. Noong nagdalaga siya, nagkaroon siya ng nobyo, isang lalaking hindi gusto ng aming mga magulang. Nagtanan sila. Iniwan niya ang isang sulat, kasama ang kwintas na iyan, ang kapares ng sa akin. Itinuro niya ang isang kwintas na nakasabit sa kanyang liig, nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Isang pendant na hugis buwan. Araw at buwan. Simula noon, hindi na namin siya nakita. Pinahanap namin siya ng maraming taon, pero para siyang bulang naglaho. Ang kwento ay parang isang pelikula. Ang nanay ko ang tunay niyang pangalan ay Lira. At kapatid siya ni Doña Remay. Tumingin ako kay Simon na nakatayo lang at nakikinig sa lahat. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Kung si Mama ay kapatid ni Doña Remy, ibig sabihin. Anak ka ng kapatid kong pinaghahanap namin, sabi ni Doña Remy, niyakap ako ng mahigpit. Pamangkin kita, Zera. At ang anak mo ay apo ko. Ang revelasyon ay yumanig sa buong silid. Si Simon, ang lalaking ama ng anak ko, ay pinsan ko pala. Ang mundo ko ay muling gumuho, ngunit sa pagkakataong ito, sa isang paraan na hindi ko kailanman inakala. Ang EHC test na nagpatunay na si Simon ang ama ni Zeki, ay siya ring nagbukas ng isang pinto sa isang nakaraang puno ng mga lihim at nawawalang pamilya. Napatingin ako sa labas ng bintana ng ospital. Sa isang playground sa ibaba, nakita ko si Zeki na masayang naglalaro, kasama ang isang nurse na pinabantayan namin sa kanya. Malaya. Inosente. Walang kaalam-alam sa komplikadong dramang bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang anak ko. Ang apo ni Doña Remay. Ang anak ng kanyang pinsan. Ang test na nagpabago ng lahat. Hindi lang nito binigyan ng ama ang aking anak. Binigyan din nito ako ng isang pamilyang hindi ko alam na mayroon ako. At kasabay nito, binigyan din nito kami ng isang problemang mas malaki pa sa aming inaakala. Ang biyahe pabalik sa mansyon ng mga Galvez ay puno ng nakabibinging katahimikan. Hindi na ito ang mansyon na tinakasan ko 7 taon na ang nakalipas. Ito na ngayon ang bahay ng aking tiyahin, ang bahay ng pamilya ng aking ina. Ang bawat sulok na dati sumisimbolo sa kahihiyan ay ngayon may bagong kahulugan. Nasa isang malaking sala kami. Si Zeki, napagod sa biyahe, ay natutulog na sa isa sa mga guest room, ang parehong silid na dapat sana itinuluyan ko noon. Si Doña Remay, na mas gusto nang tawagin ko siyang Tita Remay, ay nakaupo sa aking tabi, hawak ang aking kamay. Si Simon naman ay nakatayo sa may bintana, nakatalikod sa amin, ang kanyang postura ay matigas at hindi mabasa. Ang isip ko ay gulong-gulo pa rin. Pinsan ko siya. Ang ama ng anak ko ay pinsan ko.
Ang ideya ay paulit-ulit na umiikot sa aking utak, nagdudulot ng isang kakaibang kirot na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam, Zera. Patawarin mo ako, basag ni Tita Remay sa katahimikan. Kung alam ko lang, kung nakilala lang kita noon hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Umiling ako. Wala po kayong kasalanan, tita. Walang may alam. Pero ang anak ko di. Tumingin siya kay Simon. Ang ginawa niya sa'yo hindi katanggap-tanggap. Sa wakas, humarap si Simon. Ang kanyang mukha, na laging seryoso at malamig, ay puno ngayon ng isang emosyon na hindi ko pa nakikita sa kanya, isang malalim na pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. Zera, sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng bigat. Naglakad siya palapit, bawat hakbang ay tila pinag-isipan. Huminto siya sa aking harapan. Hindi ako makatingin ng diretsyo. Ang aking mga mata ay nakatuon sa sahig. Lahat ng sinabi ko, lahat ng ginawa ko noong umagang iyon. Huminto siya, tila nahihirapang hanapin ang mga tamang salita. Mali ako. Walang kapatawaran ang ginawa ko. Hindi ako umimik. Hinayaan ko lang siyang magsalita. Lasing ako, pero hindi iyon sapat na dahilan. May nangyari sa party, may naglagay ng droga sa inumin ko. Isang setup. Pero kahit na hindi pa rin tama na ikaw ang pinagbuntunan ko ng galit. Ikaw ang nasaktan. Ikaw ang nagdusa. At sa loob ng 7 taon, hinayaan kitang mag-isa. Ang kanyang pag-amin ay hindi nakabawas sa sakit, pero nagbigay ito ng isang piraso ng katotohanang matagal ko ng kailangan. Hindi ako ang may kasalanan. Hindi ako ang nagpumilit. Patawad, Zera, sabi niya, at sa aking pagkabigla, dahan-dahan siyang lumuhod sa aking harapan. Napatingin ako sa kanya, nanlalaki ang mga mata. Si Simon Galvez, ang makapangyarihan at aroganteng ay nakaluhod sa harap ko. Simon, tumayo ka, sabi ni Tita Reme, gulat din. Pero hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa akin, puno ng pagsusumamo. Hindi ako lalaki para sa'yo dati. Duwag ako. Gago ako. Pero ngayon, Zera, handa na akong harapin ang lahat ng responsibilidad ko. Handa na akong maging ama kay Zeki. Handa na akong bumawi sa'yo. Ang makita siyang nakaluhod ay nagdulot ng isang matinding tampuhan sa aking dibdib. Isang halo ng galit at awa. Galit para sa nakaraan at awa para sa lalaking nasa harap ko ngayon na tila dinudurog din ng sarili niyang pagsisisi. Tumayo ka dyan, Simon, sabi ko, ang boses ko ay mahina pero matatag. Ang pagluhod mo ay hindi na mababago ang nakaraan. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga mata ay hindi pa rin umaalis sa akin. Zera, Hija, sabi ni Tita Remay, sinusubukang pagaanin ang sitwasyon. Ang mahalaga, nagkita-kita na tayo. Pamilya tayo. At bilang pamilya, dapat lang na makuha mo ang nararapat para sa'yo. Pumunta siya sa isang maliit na mesa at kinuha ang isang folder na inihanda na pala ng kanyang abogado. Inilatag niya ito sa harap ko. Ito ang mga papeles para sa mana mo. Ang kalahati ng yaman ng mga Galvez ay nararapat na mapunta sa linya ng kapatid ko, Kailira. At ikaw, bilang nag-iisang anak niya, ang tagapagmana. Tiningnan ko ang mga dokumento. Mga numero na may napakaraming zero. Mga titulo ng lupa. Mga shares sa kumpanya. Isang yaman na hindi ko kailanman pinangarap. Isang yaman na kayang bilhin ang buong Isla San Clemente. Pero sa halip na matuwa, isang lamig ang gumapang sa akin. Ito ba ang kabayaran sa lahat ng sakit? Pera? Kayamanan? Itinulak ko palayo ang folder. Hindi ko kailangan yan, sabi ko, tumingin kay Tita Remy at pagkatapos kay Simon. Ang aking boses ay hindi na galit kundi pagod. Hindi ko kailangan ng yaman. Ang tanging kailangan ko ay respeto. Ang kailangan ko ay isang buhay na tahimik para sa anak ko. Isang buhay na ipinagkait ninyo sa akin. Tumayo ako. Maraming salamat po sa lahat, tita. Pero kailangan na naming umuwi ni Zeki sa isla. Pero, Hija, ito na ang tahanan ninyo, pagpipilit ni Tita Remay. Ang tahanan ko po ay kung nasaan ang anak ko, kung saan payapa ang aming buhay, sagot ko. Zera, please, don't go, pakiusap ni Simon. Let me fix this. Let me be a father to him.
Sa sandaling iyon, isang maliit na boses ang narinig namin mula sa may pinto ng sala. Mama! Nakatayo roon si Zeki, kinukusot ang kanyang mga mata, halatang kagigising lang. Nakita niya kaming lahat na seryoso. Nakita niya ang tensyon sa hangin. Ayoko po ng away di. Sabi niya, ang kanyang maliit na boses ay nanginginig. Lumapit siya sa akin at niyakap ang aking mga binti. Uwi na po tayo, Mama. Please! Ang mga salita ng aking anak ang tuluyang dumurog sa puso ko. Ang tanging gusto niya ay kapayapaan. Isang bagay na hindi niya nararanasan mula nang mag-cruise ang landas namin ni Simon. Niyakap ko siya. Anak, uwi na tayo, bulong ko. Hinalikan ko ang tuktok ng kanyang ulo at tumingin ako sa mag-inang Galvez. Patawad, sabi ko, hindi para humingi ng tawad, kundi para tapusin na ang usapan. Pero kailangan namin ng oras. Kailangan kong mag-isip. Walang nagawa si Simon at Tita Remay kundi ang pumayag. Alam nilang hindi nila ako mapipilit. Ang Zera na kaharap nila ngayon ay hindi na ang dating Zera na madaling matakot. Pinalakas ako ng 7 taon ng paghihirap. Pinalakas ako ng pagmamahal ko sa aking anak. Bago kami umalis, habang naghihintay kami sa sasakyan, nilapitan ako ni Simon. Zera, sabi niya. Naiintindihan ko kung galit ka pa. Pero sana, hayaan mo akong maging parte ng buhay ni Zeki. Kahit bilang kaibigan lang muna. Iyon lang ang hinihiling ko. Tinitigan ko siya. Sa kabila ng lahat, nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. At sa huli, ang kapakanan ni Zeki ang pinakamahalaga. May karapatan siyang makilala ang kanyang ama. Dahan-dahan akong tumango. Sige, sabi ko. Pero sa mga kondisyon ko. Dahan-dahan lang. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng ginhawa at pasasalamat. Salamat, Zera. Salamat. Habang papalayo ang sasakyan mula sa mansyon, nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Ang galit sa puso ko ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na pagod at pagkalito. Hindi ko pa siya napapatawad. Malayo pa. Pero ang unang hakbang tungo sa paghilom, ang pagtanggap sa katotohanan, ay nagsimula na. At sa ngayon, iyon muna ang mahalaga. Bumalik kami sa Isla San Clemente, pero sa pagkakataong ito, hindi na kami nag-iisa. Sumama si Simon. Hindi siya tumuloy sa mansyon namin o sa Paraiso del Sol. Sa halip, umupa siya ng isang maliit na bahay kubo sa kabilang dulo ng dalampasigan, sapat lang ang layo para bigyan kami ng espasyo, pero sapat din ang lapit para madali siyang puntahan ni Zeki. Tinupad niya ang kanyang pangako. Naging mapagpasensya siya. Araw-araw, dumarating siya, hindi para pilitin ako, kundi para makasama si Zeki. Tinuruan niya itong maglangoy. Gumawa sila ng mga sandcastle. Nagpalipad sila ng saranggola. Mula sa bintana ng aking tindahan, tahimik ko silang pinagmamasdan. Ang puso ko ay nahahati. Isang parte ang natutuwa para sa aking anak, na sa wakas ay nararanasan na ang pagkalinga ng isang ama. Pero ang isang parte ay natatakot pa rin, nag-aalangan. Si Simon, iba na siya. Ang arogante at malamig na sihi ay napalitan ng isang amang nag-aaral. Nakikita ko ang pag-iingat sa bawat kilos niya, ang takot na baka magkamali. Nakikita ko rin ang sinserong saya sa kanyang mga mata sa tuwing tatawa si Zeki. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw, habang papalubog na ang araw at kulay kahel na ang kalangitan, nilapitan niya ako habang nag-aayos ako sa tindahan. Zera, mahina niyang tawag. Pwede ba tayong lumabas? Tayong 3. Kahit dyan lang sa tabing dagat. Kakain lang. Nag-aalangan ako. Ito ang unang beses na niyaya niya akong lumabas, kasama siya. Ang mga nakaraang araw, ang interaksyon namin ay laging nakasentro kay Zeki. Mama, please, segunda ni Zeki na narinig ang usapan. Gusto ko po ng halo-halo. Sabi po ni Kuya Simon, ililibre niya tayo. Paano ako makakatanggi sa mga matang iyon? Tumingin ako kay Simon. Naghihintay siya, may pag-asa sa kanyang mukha. Bumuntong hininga ako. Sige na nga. Ang tuwa sa mukha ni Zeki ay hindi matatawaran. Naglakad kaming 3 sa dalampasigan. Si Zeki ay nasa gitna, hawak ang kamay ko sa isang gilid, at ang kamay ni Simon sa kabila.
Sa unang pagkakataon, para kaming isang tunay na pamilya. Isang pamilyang naglalakad sa ilalim ng papalubog na araw. Ang pakiramdam ay kakaiba, nakakailang, pero may kasamang kilig. Isang kilig na matagal ko nang ibinaon sa limot. Humanap kami ng isang maliit na kainan na may mga mesang nakalatag sa buhanginan. Umorder kami ng 3 malalaking baso ng special halo-halo. Habang abala si Zeki sa paghalo ng kanyang pagkain, isang komportableng katahimikan ang namayani sa pagitan namin ni Simon. Pinanood ko lang siya habang nakatingin siya sa aming anak, isang malambot na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Salamat, Zera, basag niya sa katahimikan, hindi inaalis ang tingin kay Zeki. Para saan? Para dito, sabi niya at sa wakas ay tumingin sa akin. Para sa pagkakataong ito. Alam kong hindi madali para sa'yo. Hindi ako sumagot. Tinuon ko na lang ang pansin ko sa aking halo-halo. Alam mo, pagpapatuloy niya, noong mga unang taon pagkatapos ng gabing yon, sinubukan kong hanapin ka. Natigilan ako. Ano? Nag-resign ka nang walang pasabi. Nag-alala si Mama. Pinahanap ka niya, pero walang mahanap na record. Para kang naglaho. Akala ko noon, ginawa mo iyon dahil sa galit o kahihiyan. Hindi ko alam na may mas malalim pa palang dahilan. Huminga siya ng malalim. Kung nahanap lang kita noon, Zera, sana iba ang lahat. Anong magiging iba, Simon? Tanong ko, may bahid ng pait. Sasabihin mo pa rin na ako ang may kasalanan? Umiling siya, ang pagsisisi ay malinaw sa kanyang mukha. Hindi. Siguro kung nalaman ko agad ang tungkol kay Zeki, mas maaga sana akong nagising sa katotohanan. Mas maaga sana akong natutong maging responsable. Mas maaga sana kitang hinanap para humingi ng tawad. Tinitigan ko siya. Ang mga salita niya ay tila totoo. Ang sakit ay nandoon pa rin sa puso ko, pero sa unang pagkakataon, naramdaman kong naiintindihan ko siya. Pareho kaming naging biktima ng mga pangyayari, pero ako ang nagdala ng lahat ng bigat. Tapos na yon, mahina kong sabi. Ang mahalaga, nandito na tayo ngayon. Umiti siya, isang tunay na ngiti. Kinuha niya ang aking kamay na nakapatong sa mesa. Sa pagkakataong ito, hindi ko ito binawi. Hinayaan ko lang. Ang kanyang kamay ay mainit at magaspang, pero ang paghawak niya ay puno ng pag-iingat at respeto. Dahan-dahan niyang itinaas ang aking kamay at hinalikan ito. Isang magaan na halik, ngunit ang epekto nito sa akin ay parang isang pagsabog. 1,000 paru-paro ang biglang nabuhay sa aking sikmura. Ang kilig ay bigla ang dumaloy sa aking buong sistema, isang pakiramdam na akala ko'y hindi ko na mararamdaman pa. Napatingin ako sa kanya, ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng isang emosyon na higit pa sa pagsisisi. Mayroong pagsinta. Mayroong paghanga. Kahit ilang taon pa ang lumipas, Zera, bulong niya, ang boses ay malalim at sinsero. Ikaw pa rin. Ang mga salitang iyon ay tumago sa lahat ng pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso. Hindi ako makapagsalita. Ang tanging nagawa ko lang ay tumitig pabalik sa kanya, habang ang buwan ay dahan-dahang sumisikat sa kalangitan, nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. At kasabay noon, isang luha ang pumatak mula sa aking mata. Hindi ito luha ng sakit, hindi rin ng galit. Ito ay luha ng isang pusong unti-unting natutunaw. Agad niyang binitawan ang aking kamay, ang pag-aalala ay agad na gumuhit sa kanyang mukha. May nasabi ba akong mali? Zera, I'm sorry kong. Umiling ako, mabilis na pinunasan ang aking luha. Wala yon, sabi ko, pilit nang umingiti. May naalala lang. Sa totoo lang, wala akong naaalala. Ang naramdaman ko ay ang bigat ng 7 taon na unti-unting gumagaan, at ang pag-asang hindi ko inaasahan ay biglang sumisibol. Hindi na siya nagtanong pa. Tila naintindihan niya na kailangan ko ng sandali. Ibinalik niya ang kanyang atensyon kay Zeki, na halos tapos na sa kanyang halo-halo, ang bibig ay puno ng ube at leche flan. Katahimikan muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakailang. Isa na itong katahimikan na komportable, puno ng mga hindi sinasabi, ngunit nararamdamang emosyon. Mama! Kuya Simon! Napatingin kaming dalawa sa aming anak. Tinitingnan niya kami, palipat-lipat,
ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad ng isang bata. Bakit po kayo umiiyak, Mama? Tanong niya sa akin. At bakit po parang malungkot ka, Kuya Simon? Nagkatinginan kami ni Simon, hindi alam kung paano sasagutin ang tanong ng bata. Masaya lang si Mama, anak, ako na ang sumagot. Tears of joy, ika nga. Kumunot ang noo ni Zeki. Pwede po pala yon? Umiiyak kahit masaya? Tumawa ng mahina si Simon. Naman. Lalo na kapag sobrang saya mo, minsan lumalabas na lang sa mata mo. Tila tinanggap ni Zeki ang paliwanag. Tumingin siyang muli sa amin, seryoso ang kanyang mukha. Pagkatapos, sa isang boses na halos pabulong ngunit malinaw sa ilalim ng gabing payapa, ibinigay niya ang tanong na pareho naming hindi inaasahan. Pwede na po ba kitang tawaging daddy? Ang tanong ay binitiwan niya para kay Simon, ngunit ang epekto nito ay tumama sa aming dalawa. Natigilan si Simon. Nanlaki ang kanyang mga mata at nakita ko ang pagkabigla at ang hindi masukat na tuwa na biglang sumilay sa kanyang mukha. Tumingin siya sa akin na para bang humihingi ng permiso. Hindi ako nakasagot agad. Ang salitang daddy ay isang salitang hindi ko kailanman inakalang maririnig mula sa aking anak para sa kanya. Ngunit habang tinitingnan ko ang pag-asa sa mga mata ni Zeki at ang halos maluha-luhang saya sa mga mata ni Simon, alam ko na ang sagot. Marahan akong tumango. Isang simpleng tango na nagsasabi ng napakaraming bagay, pwede na. Panahon na. Ang ngiti ni Simon ay parang isang pagsikat ng araw. Muli siyang lumingon kay Zeki. Naman, anak, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Pwede mo akong tawaging daddy. Dahil ako ang daddy mo. Sa unang pagkakataon, narinig ni Zeki ang kumpirmasyon mula mismo sa bibig ni Simon. Hindi na, kuya. Hindi na isang kaibigan. Kundi isang ama. Ang ngiti sa mukha ni Zeki ay kasing liwanag ng buwan sa kalangitan. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, tumakbo palibot sa mesa, at niyakap si Simon ng mahigpit. Daddy. Niyakap ni Simon ang aming anak pabalik, isinubsob ang kanyang mukha sa buhok nito. Mula sa kinaupuan ko, nakita kong pumikit siya ng mariin. Alam kong pinipigilan niya ang kanyang mga luha. Pinanood ko silang dalawa, ang mag-ama kong sa wakas ay nagkatagpo. Ang gabing nagsimula sa isang alanganing paanyaya ay nagtapos sa isang sandaling magmamarka sa aming mga puso habang buhay. Dito, sa ilalim ng mga bituin sa Isla San Clemente, sa harap ng isang baso ng natunaw na halo-halo, naramdaman ko ang simula ng paghilom. Hindi lang para sa akin, kundi para sa aming tatlo. Ang gabing ito ay ang aming muling pagkikita, hindi bilang dalawang taong pinaghiwalay ng isang masakit na nakaraan, kundi bilang dalawang magulang na handang bumuo ng isang bagong kinabukasan para sa kanilang anak. At sa puso ko, alam kong ito pa lang ang simula. Ang desisyon na bumalik sa Maynila ay hindi naging madali. Ang Isla San Clemente ang naging kanlungan ko, ang lugar kung saan ko itinayo ang aking buhay mula sa abo. Pero ngayon, may mga bagong katotohanan na kailangang harapin. Sabi ni Simon, kailangan na malaman ng mundo ang totoo, hindi para sa kanya, kundi para kay Zeki. Para hindi na ito kailanman muling ituring na iba o questionin ang kanyang pagkatao. Pumayag ako. Hindi dahil sa utos niya, kundi dahil alam kong tama siya. Ang pagtatago ay hindi na solusyon. Ito na ang panahon para harapin ang lahat ng magkakasama. Ang napiling okasyon ni Simon ay ang isang malaking charity ball na inorganisa ng Galvez Builders. Isang gabi kung saan naroroon ang lahat ng mahalagang tao sa lipunan, negosyante, politiko, at lalong-lalo na ang media. Ito raw ang perpektong pagkakataon. Ang kaba sa aking dibdib ay parang isang malaking alon na hindi mapakali. Paano ako haharap sa kanila? Ako, si Zera Alfonso, ang dating hamak na empleyado, ang babaeng taga-isla na nagtitinda ng turon. At ngayon, tatayo ako sa tabi ni Simon Galvez, bilang ina ng kanyang anak at bilang nawawalang pamangkin ni Doña Remay. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan, bulong sa akin ni Simon noong gabing iyon, habang inaayos niya ang isang hibla ng buhok na naligaw sa aking mukha. Nasa isang suite kami ng isang grandeng hotel, naghahanda. Si Tita Remay ang pumili ng aking isusuot, isang simpleng puting bestida na abot sahig. Hindi ito magarbo pero elegante. Ang tanging alahas na suot ko ay ang kwintas na bigay ni Mama.
Si Zeki naman ay tuwang-tuwa sa kanyang maliit na tuksedo. Daddy, look. I look like you, sabi niya habang umiikot-ikot sa harap ng salamin. You look better than me, champ, nakangiting sagot ni Simon, inaayos ang bowtie ng bata. Habang pinagmamasdan ko sila, isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa aking puso. Ang pag-asa. Pag-asa para sa isang kinabukasan na hindi ko akalaing posible. Pagdating namin sa ballroom ng hotel, lahat ng mata ay napunta sa amin. Ang bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa paligid. Sino ang babaeng kasama ni Simon Galvez? At sino ang batang hawak-hawak niya? Hinawakan ni Simon ang aking kamay ng mahigpit. Just breathe, bulong niya. Kasama mo kami. Tumango ako at huminga ng malalim. Itinaas ko ang aking noo. Hindi na ako ang babaeng tatakbo. Ang gabi ay lumipas na parang isang panaginip. Ipinakilala ako ni Simon sa kanyang mga business partners at kaibigan. Ang pagpapakilala niya ay simple lang, this is Zera. And this is my son, Zeki. Walang paliwanag, walang pagdedetalye. Hahayaan niya ang kanyang ina na gawin iyon mamaya. Nang dumating ang oras para sa talumpati ni Doña Remay, ang buong ballroom ay tumahimik. Tumayo siya sa entablado, elegante at puno ng dignidad. Magandang gabi sa inyong lahat, simula niya. Salamat sa pagdalo ninyo sa gabing ito para suportahan ang ating advokasya. Ngunit ngayong gabi, may isa pa akong gustong ibahagi sa inyo. Isang personal na kwento. Lahat ay nakikinig. Ang mga kamera ng media ay nakatutok sa kanya. Maraming taon na ang nakalipas, pagpapatuloy niya na wala ang bunso kong kapatid. Ang tanging pag-asa namin ay ang muli siyang makita. Ngunit pumanao siya nang hindi namin natupad ang pangakong iyon. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig, ngunit nagpatuloy siya. Ngunit ang Diyos ay tunay na mapagbigay. Dahil kahit hindi na namin naibalik ang kapatid ko, ibinalik naman niya sa amin ang kanyang dugo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa aming direksyon. Nais kong ipakilala sa inyo, ang aking pamangkin, ang anak ng kapatid kong si Zera Alfonso. Isang malakas na pagbulong ang kumalat sa buong silid. Lahat ng mga mata at kamera ay bumaling sa akin. Naramdaman kong nanghina ang aking mga tuhod, pero ang pagkakahawak ni Simon sa aking kamay ay lalong humigpit, nagbibigay ng lakas. At hindi lang yan, dugtong ni Tita Remay, ang kanyang ngiti ay malawak na ngayon. Dahil kasama niya, dinala niya sa aming buhay ang isang napakalaking biyaya. Ang aking nag-iisang apo si Zeki. Si Zeki, na hindi sanay sa atensyon, ay nahihiyang nagtago sa likod ng binti ni Simon. Pero tinapik siya ng kanyang ama sa balikat at may ibinulong. Dahan-dahang sumilip si Zeki at kumaway ng bahagya sa mga tao na nagdulot ng malumanay na tawanan sa audience. Simula ngayong gabi, pinal na pahayag ni Doña Remay, opisyal kong ipinapahayag na si Zera Alfonso, bilang tagapagmana ng kanyang ina, ay isa na sa mga pangunahing may-ari ng Galvez Builders. Ito ang pamilyang ipagmamalaki ko. Pagkatapos ng palakpakan, pinalapit kami sa entablado. Habang naglalakad kami, nakita ko ang iba't ibang reaksyon sa mukha ng mga tao, gulat, pagtataka, inggit. May ilang humingiti ng sinsero, tulad ni Lolo Ador, na isinama namin mula sa isla at ngayon ay nakaupo sa isang teble, tahimik na lumuluha sa tuwa. Tumayo kami sa tabi ni Tita Remay. Ang mga flash ng kamera ay nakakasilaw. Naramdaman ko ang paghila ni Simon sa akin palapit sa kanya, ang kanyang braso ay nakaakbay sa aking baywang. Lumingon ako sa kanya. Sigurado ka ba dito, bulong ko, ang tinutukoy ay ang lahat, ang yaman, ang posisyon, ang atensyon. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng katiyakan at isang pagmamahal na hindi na niya itinatago. Ikaw lang ang sigurado ko, Zera, sagot niya. Ang mga salitang iyon ay mas matamis pa sa anumang pangako. Sa harap ng buong mundo, ipinaramdam niya sa akin na ako ang kanyang mundo. Nang gabing iyon, habang ang mga tao ay lumalapit para batiin kami, naramdaman ko ang isang bagong simula. Ang pagtanggap ng mundo ay pangalawa na lang. Ang pinakamahalaga ay ang pagtanggap namin sa isa't isa. Bago matapos ang gabi, habang nakatayo kami sa isang balkonahe na tanaw ang mga ilaw ng syudad, hinawakan ni Simon ang aking baba at marahan akong hinalikan. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik na puno ng pangako, paggalang, at isang malalim na pag-ibig na nabuo mula sa sakit at pinatibay ng panahon.
Mahal kita, Zera, sabi niya pagkatapos. Noon pa man, hindi ko lang alam kung paano sabihin. Hindi ko alam kung paano ipakita. Sa pagkakataong ito, ako naman ang umiti. Alam ko, sagot ko. Nararamdaman ko. Sa harap ng buong mundo, natagpuan namin ang aming katotohanan. Ngunit sa isa't isa, natagpuan namin ang aming tahanan. Isang taon. Isang taon ang lumipas mula nang harapin namin ang mundo. Isang taon ng pag-aayos, paghilom at pagbuo muli ng mga nasirang pangarap. Hindi naging madali. May mga araw ng alitan at tampuhan. May mga araw ng pag-aalinlangan. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo naming natutunang kapitan ang isa't isa. Bumalik ako sa pagiging arkitekto. Ngunit hindi na bilang isang empleyado. Kasama ni Simon, pinamunuan namin ang isang bagong sangay ng Galvez Builders, isang foundation na nagtatayo ng mga murang pabahay at mga paaralan sa mga malalayong probinsya, tulad ng Isla San Clemente. Ang aking mga disenyo ay hindi na para sa mga naglalakihang gusali sa syudad, kundi para sa mga tahanan at silid-aralan na magbibigay ng pag-asa. Si Tita Reme, masayang-masaya sa kanyang pagiging lola. Siya ang numero unong tagahanga at spoiler ni Zeki. At si Zeki, ang aking anak, ay lumalaking isang masaya at kumpiyansang bata, alam na buo ang kanyang pamilya at mahal na mahal siya. At si Simon ang naging bato ko. Ang kanyang pagmamahal ay hindi nagbago. Araw-araw, ipinaramdam niya sa akin na ako ang kanyang reyna, at kami ni Zeki ang kanyang yaman. Kaya nang isang gabi, habang nakaupo kami sa dalampasigan ng Isla San Clemente, sa parehong lugar kung saan una kaming kumain ng halo-halo bilang isang pamilya, muli siyang lumuhod sa aking harapan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito para humingi ng tawad. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Pagbukas niya, isang simpleng singsing na may maliit na diamante ang kumislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Zera Alfonso, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. 7 taon na sana kitang asawa kung naging matapang lang ako noon. Ayoko nang magsayang pa ng kahit isang araw. Will you do me the honor of officially becoming the wife? Pakasalan mo ako, Zera. Ang mga luha ng saya ay muling dumaloy sa aking mga pisngi. Sa pagkakataong ito, hindi ko na sila pinigilan. Simon. Pinili namin na gawin ang kasal sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng aming sakit at siya ring lugar kung saan namin natagpuan ang aming paghilom. Dito sa dalampasigan ng Isla San Clemente. Ang araw ng aming kasal ay perpekto. Ang araw ay papalubog, nagpipinta sa kalangitan ng mga kulay rosas, kahel at lila. Isang arko na gawa sa mga puting bulaklak at kawayan ang itinayo sa buhanginan. Ang mga bisita ay iilan lang, ang aming pinakamalapit na pamilya at mga kaibigan. Ang mga taga-isla, na naging parte na ng aming buhay, ay nakatayo sa di kalayuan, masayang nanonood. Naglakad ako sa isla na gawa sa mga puting tela sa buhanginan. Suot ko ang isang simpleng puting bestida, na para bang isang pag-alala sa puting damit na suot ko noong gabi na ipinakilala niya ako sa buong mundo. Sa dulo ng aisle, naghihintay si Simon, suot ang isang puting lino. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lang sa akin, puno ng pagmamahal at paghanga. Nang makarating ako sa kanyang tabi, hinawakan niya ang aking mga kamay. You're beautiful, bulong niya. Ngumiti ako. Ikaw din naman. Ang seremonya ay simple at taos-puso. Ang aming ring bearer, syempre, ay walang iba kundi ang aming anak. Si Zeki, sa kanyang maliit na puting barong, ay naglakad papalapit sa amin, dala ang isang unan na may 2 singsing. Ang kanyang mukha ay seryoso sa kanyang tungkulin, ngunit nang makita niya kaming nakangiti, ngumiti rin siya ng malapad. Sa isang sulok, nakita ko si Lolo Ador, nakaupo sa isang silya, tahimik na pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang isang panyo. Siya ang naging tatay ko sa islang ito. Ang makita siyang naroon ay nagpaligaya sa puso ko. Nang oras na para sa aming mga panata, si Simon ang nauna. Zera, simula niya, habang isinusuot ang singsing sa aking daliri. Sa harap ng Diyos, ng ating anak, at ng dagat na ito na saksi sa lahat ng ating pinagdaanan, ipinapangako ko sa iyo ang aking buong buhay. Ipinapangako kong pupunuin ng saya ang bawat araw mo para mapalitan ang 7 taon ng lungkot na idinulot ko.
Ipinapangako kong magiging pinakamabuting ama para kay Zeki at pinakamabuting asawa para sa iyo. Ikaw ang aking simula at ang aking wakas. Mahal na mahal kita. Ang puso ko ay umaapaw sa pagmamahal. Kinuha ko ang kanyang singsing. Simon, sabi ko, ang boses ko ay nanginginig sa saya. Dinala ako ng sakit sa islang ito para magtago. Pero ikaw, dinala ka ng pag-ibig dito para hanapin ako. Tinuruan mo akong magtiwala muli. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang pagkakamali at anumang kasinungalingan. Sa harap nilang lahat, ipinapangako kong mamahalin ka sa bawat paglubog at pagsikat ng araw. Ikaw ang aking kapayapaan, ang aking tahanan. Isinuot ko ang singsing sa kanyang daliri. I now pronounce you, husband and wife. You may now kiss your bride. Ang palakpakan at hiyawan ng mga tao ay tila humina sa aking pandinig. Ang tanging nakikita ko lang ay ang mga mata ni Simon. Hinawakan niya ang aking mukha at marahan akong hinalikan, isang halik na nagsiselyo sa lahat ng aming mga pangako. Nang maghiwalay ang aming mga labi, idinikit niya ang kanyang noo sa akin. Ang amoy ng dagat at ang simoy ng hangin ay bumalot sa amin. Sa wakas asawa na kita, bulong niya, ang kanyang ngiti ay abot tenga. Ngumiti ako pabalik, ang puso ko ay puno ng saya na hindi ko kailanman inakalang mararamdaman ko. Lumapit si Zeki at niyakap kami pareho. Binuhat siya ni Simon at kaming tatlo ay magkayakap. Hinawakan ko ang kamay ni Simon. Tumingin ako sa kanya, sa aming anak at sa papalubog na araw. Ang dating simbolo ng pagtatapos ay ngayon, para sa akin, isang simbolo ng isang magandang simula. Simula pa lang ito, Simon, sabi ko sa kanya. Mumiti siya at hinalikan ako sa noo. Alam ko. At hindi na ako makapaghintay na harapin ang bawat simula kasama ka. Ang kwento namin ay hindi nagsimula sa isang fairy tale. Nagsimula ito sa isang pagkakamali, sa sakit, sa kasinungalingan. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan namin na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa perpektong simula, kundi sa kung paano mo pipiliing bumangon, magpatawad, at buuin muli ang bawat piraso, nang magkasama. At dito, sa isla kung saan minsan akong tumakas, sa wakas ay natagpuan ko ang aking tunay na tahanan. Sa aking mga minamahal na mambabasa at tagapakinig. Narating na natin ang dulo ng paglalakbay ni Nazera, Simon at ng munting si Zeki. Habang isinasara natin ang huling kabanata ng kanilang kwento, ang puso ko ay puno ng nag-uumapaw na pasasalamat at isang kurot ng pangungulila. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo, sa bawat pintig ng pusong isinabay ninyo sa kanilang mga damdamin, at sa pagsubaybay sa kanilang kwento mula sa isang gabing puno ng pagkakamali hanggang sa isang umagang puno ng bagong simula. Ang inyong pagsama ang nagbigay buhay at kulay sa bawat salitang aking isinulat. Habang isinusulat ko ang kwento ni Zera, hindi ko maiwasang hindi maramdaman ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Naramdaman ko ang kanyang takot, ang kanyang kahihiyan, at higit sa lahat, ang kanyang hindi matatawarang lakas bilang isang ina. Para ko siyang naging isang kaibigan na nais kong yakapin at sabihin, kaya mo yan. Ang pagsulat naman sa karakter ni Simon ay isang hamon, isang paglalakbay sa pag-unawa kung paano ang isang taong nagkamali ay maaaring matutong harapin ang kanyang pagkukulang, humingi ng tawad, at magmahal ng buong buo. At syempre, si Zeki, ang naging araw at ilaw ng buong kwento, ang nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng inosenteng pag-ibig. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa isang perpektong pahina. Minsan, nabubuo ito mula sa mga punit na bahagi, pinagtagpi-tagpi ng pagpapatawad at pag-asa. Ito ay isang kwento tungkol sa pangalawang pagkakataon, hindi lang sa pag-ibig, kundi pati na rin sa buhay. Na ang tunay na kapatawaran ay isang regalong ibinibigay natin hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili, upang makalaya tayo sa bigat ng nakaraan. At ang pamilya, hindi man ito laging perpekto, ngunit ito ang ating kanlungan, ang ating lakas, at ang ating tahanan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang inyong naramdaman sa paglalakbay na ito? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyo? Sino ang paborito ninyong karakter at bakit? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento. Ang bawat isa sa inyong mga mensahe ay mahalaga sa akin.
At kung ang kwento ni Nazera at Simon ay nakaantig sa inyong puso, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay, upang mas marami pa ang makasama sa ating paglalakbay. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento. Nagmamahal at nagpapasalamat. Ang inyong manunulat.